Gagawa naman tayo ng easy version ng fish biryani. Kahit hindi ka marunong magluto nito is kayang-kaya mo to basta't sundan mo lang ang aking mga gagawin. Una, ibabad natin itong basmati rice sa tubig ng 30 minutes. And then maglagay tayo sa isang bowl ng lemon. Yung juice lang mga kaimbento, isang piraso lang. And then yan pa yung kahati nung isa. At lalagyan naman natin siya ng salt, 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng turmeric powder, 1/2 teaspoon ng ground black pepper, 1 teaspoon ng chili powder, and 2 tablespoon ng olive oil. Kung wala naman kayong olive oil, yung regular na mantika is okay lang. And 1/2 teaspoon ng garlic powder and 1/2 teaspoon ng paprika powder. And then i-mix-mix lang natin yan ng maigi kasi ipapahid natin yan sa ating mga fish fillet. Bali ang fish fillet ko na yan mga kaimbento is 1 kilo lang. And then hinugasan ko ng mabuti, tinanggal ko kasi yung mga fish fillet di ba parang mabula-bula. Hinugasan ko siya ng mabuti bago ko siya piniga ng tissue para matanggal yung excess niya na tubig. And then yan na yung ating na-coat ng mga pampalasa. Isang oras ko siyang ibinabad sa mga pampalasa bago natin i-dip. Coat naman natin siya nitong ating cornstarch. Yung cornstarch, hindi ko na siya nilagyan ng pampalasa kasi malasa na yung mga ginawa nating pampalasa sa isda. And then, maglagay tayo dito ng coconut oil. Ayan, natutulog pa yung aking oil. Pero kahit anong oil is pwede naman mga kaimbento kasi yan ang available dito sa akin yung coconut oil. Kailangan i-fry natin itong ating fish fillet at antayin nating maging crispy. Nung nakaraang araw pa kasi kami nagkikrave ng fish biryani kaya naman naisipan kong gumawa yung version ko mga kaimbento na madali nyong susundan kung gusto nyong magluto ng fish biryani. Sa mga baguhan na nag-aaral pa lang magluto ng fish biryani, ng kahit anong biryani, pwede rin kasi ito sa chicken, tong aking reseping ito, pwede rin gawin sa chicken. Kaya naman sa mga baguhan na gusto magluto ng fish biryani or kahit chicken biryani, gayahin nyo lang itong mga kaimbento. Talaga namang biryani talaga siya. At hindi siya mahirap sundan. And then, pagkaluto natin ng ating mga isda, na crispy ko rin yung mga isda, sunod naman natin tong ating maraming sibuyas. Bali, 4 na medium size na sibuyas yan. Hiniwa ko lang yan ng pahaba-haba na manipis para madali siyang maluto. And then iyan, dinagdagan ko yung mantika sa kawali para naman makrispy natin tong ating ano ba tawag dito, sibuyas. Tong biryani talaga mga kaimbento is sagana sa sibuyas kasi yan talaga yung nagpapalasa sa ating biryani. And then yan, pag toasted na yung ating mga sibuyas, maglagay tayo ng paper towel sa ating paglalagyan na bowl. Doon natin siya ilalagay para matiktik pa yung mga excess na mantika galing sa ating sibuyas. And then ito, binawasan ko lang yung mantika ng sibuyas. Yan din yung pinagprituhan ng sibuyas. Binawasan ko lang. Naglagay ako ng 2 cinnamon stick and 4 na pirasong cloves. Pinch lang ng fennel seeds and pinch din ng ating coriander seeds. And then, i-mix natin yan. Kailangan na maluto nating mabuti yan mga kaimbento. Yung medyo mapula-pula na siya bago natin isunod ang ating sibuyas. Bali yan, nakabukod talaga yan. Isang small size lang ng sibuyas para isasama lang natin sa ating paggigisa. And then, pag nag-caramelize na yung ating sibuyas, sinunod ko na yung kamatis. Hindi ko na videohan yung kamatis mga kaimbento kasi hindi ko alam na hindi pala naka-on yung camera. 2 large na kamatis yan, yung hinog na para madali siyang maging paste. And then, nilagyan ko pa siya ng 2 kutsara ng tomato paste. Dagdag din yan sa pagpapalasa mga kaimbento, yung tomato paste at dagdag sa kulay. And then, ito yung mga spices nila. Meron tayong chili powder 1 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, coriander powder 1 teaspoon, cumin powder 1/2 teaspoon, garam masala powder is 1 teaspoon din. And then i-mix-mix lang natin yan mga kaimbento. Yung salt naman depende na kung lalagyan nyo pa. Kasi ako hindi na ako naglagay dito ng salt. Chicken cube na lang ang aking nilagay, kalahating piraso lang. Yung isang piraso hinati ko lang siya kasi maalat na rin pag meron tayong
Tsaka yung ating isda kanina is meron na rin siya mga pampalasa, may asin na yun. Kaya naman hindi ko na siya nilagyan ng asin. Nasa sa inyo na yun kung dadagdagan nyo pa ng asin. And then nilagyan ko rin siya ng ground black pepper. Yung ground black pepper naman, syempre depende na sa inyong panlasa. And then, naglagay din ako ng yogurt. Yung plain lang mga kaimbento. And then, imekos-mekos lang natin yan. Yan kasi ang magpapalasa rin yan at magpapakreamy sa ating gagawing biryani. Talagang hindi dapat mawala yung yogurt. Alam nyo ba sa Pinas, gumawa ko ng biryani. Ang mahal-mahal ng yogurt sa Pinas, yung kapiraso lang, yung maliit na lalagyan lang is 90 pesos na. Pero dahil gusto kong kumain ng biryani sa Pinas at ipapatikim ko rin sa aking pamilya, kaya naman kahit mahal yung yogurt is bumili talaga ako. Naglagay din pala ako dyan ng coriander and mint leaves. Konti lang kasi yung mint leaves ko at coriander leaves. Kaya konti lang yung aking nailagay. Kung marami naman is okay lang naman din. And then saka ko na inilagay yung ating fish fillet nung malapot na ang ating sauce. And then set aside muna natin yon na maglagay tayo ng maraming tubig. Kailangan maraming tubig talaga pag magluluto tayo ng basmati rice. Nilagyan ko siya ng isang kutsaritang asin. And then yung ating mga seeds, fennel seeds, pinch lang. And then yung coriander seeds, pinch lang din. And isang star anise. And nilagyan ko rin siya ng 3 pirasong cloves. And yung ating butter naman is 3 tablespoon lang yan mga kaimbento. And iktakban natin nang kumulo na, tsaka naman natin nilalagay yung ating 3 takal na basmati rice. Bali, inalis ko na yung tubig na pinagbabara ng basmati rice bago natin ilagay dito sa kumukulong tubig. Simutin natin kasi sayang mahal din ang basmati rice dito mga kaimbento. Siguro lalo na sa Pinas. And then i-cover lang natin siya and antayin natin kumulo. Kailangan 80% ng pagkakaluto lang natin dito. Hindi natin kailangan lutuin na mabuti. Kailangan 80% lang kasi lulutuin pa natin siya mamaya kasama nung mga fish fillet na niluto natin. Ayan, kung nakikita nyo, ganyan lang siya. 80% lang na pagkakaluto. And then, itatapon natin yung sabaw niyan, yung pinaglutuan ng kanin. Yung kanin lang ang kukunin natin. Bali, naglagay na ako sa first layer ng biryani. Kasi yung pangalawang layer is yung rice naman. And then, pagkatapos nyan, spread lang natin yung rice. Hindi natin pwedeng haluin kasi masisira yung ating rice. Mapuputol-putol siya kasi maninipis lang yan. Tsaka naman natin ulit lagyan ng ating fish biryani. Yung pang third layer, o diba? Ang hirap pagpaliwanag. And then yan, ikalat lang natin yung ating sauce dyan sa ating kanin. Saka naman natin lagyan pa ulit yung natitira nating bigas. Yung kanin pala na, na basmati rice. And then yan, sa ibabaw naman yung pinirito natin kanina na ano ba tawag dyan? Na onion, sibuyas, isilagay natin sa ibabaw. And then yung natitira pang fish, biryani, ipapatong naman natin yan sa ibabaw. Saka naman natin lalagyan ng saffron milk. Yan yung saffron, nilagyan ko lang siya ng fresh milk. Pampakulay yan mga kaimbento. Ewan ko bakit ang mahal-mahal ng saffron dito. Yan yung nilalagay sa lugaw. Di ba pag bibili tayo sa Pinas ng lugaw, may mga saffron sa ibabaw. Yung parang mga dahon-dahon. Yan yun, napakamahal yan dito mga kaimbento. Hindi ko alam kung bakit. And then nilagyan ko siya ng foil at mahinang apoy lang. Lulutuin ulit natin siya ng 20 minutes. Tinakpan ko rin siya para madali siyang maluto. And after ng 20 minutes, ayan na siya, o diba? Ang bango-bango at saktong-sakto yung ating pagkakaluto. Tingnan nyo naman, oh. Ayan, isali natin sa isang lalagyan. Hindi talaga nasira ang ating mga bigas. Talaga naman, oh, firm na firm yan. Buong-buo yan, mga kaimbento. Saktong-sakto ang ating pagkakaluto. At hindi nasira ang ating basmati rice. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!